At dahil natuklasan na nga nito nga ni Princess, ni Xavier at ito nga ni Justin, kung sino nga ang kasabwat nito nga ni Libby, ay agad niyang ipapaalam ito nga ni Princess dito nga kay Charlene. Dahil tatawagan nga nito nga ni Princess ito nga si Charlene, upang ipaalam nga dito ang kanilang natuklasan, at ikakagulat nga nito nga ni Charlene na ito nga daw si Jenny, na pinsan nga nito nga ni Divina, ay siya pala ang kasabwat ng kanyang anak na si Libby sa peking pagdukot. Hindi na napigilan ni Charlene ang paggangalit. Parang pinunit ang kanyang puso sa pagkaalam na ang kanyang anak, ang batang pinalaki niyang may dangal at prinsipyo, ay nadamay sa isang mapanlinlang na krimen. Tila tumigil ang mundo sa kanyang paligid habang paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Princess. Jenny, nautal na tanong ni Charlene sa kabilang linya. Hindi ako makapaniwala. Hindi lang iyon, Charlene, sabad ni Princess. May ebidensya kami. May video footage na nakuha ni Xavier mula sa isang kalapit na kiki. Kita ang mukha ni Jenny habang sumasakay sila ni Libby sa isang van. Nakausap rin namin ang driver ng van. Inupahan siya sa halagang 50,000 para sa isang scripted kidnapping. Biglang natahimik si Charlene. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, unti-unti nang humuhugis ang isang matinding galit at pangako sa kanyang dibdib, hindi niya hahayaang makaligtas si Jenny. Hindi niya hahayaang wasaki ng kahit sino ang kinabukasan ng kanyang anak. Princess, mariing sabi ni Charlene, sasama ako sa inyo. Kailangan nating harapin si Jenny. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat. Sa kabilang banda, si Jenny ay kasalukuyang nasa isang abandonadong gusali sa gilid ng lungsod, kasama si Libby. Doon sila nagtago matapos nilang maramdamang parang may sumusubaybay sa kanila. Hindi alam ni Jenny na unti-unti na silang napapaligiran. Isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng itim, na pinamumunuan ni Xavier, ay tahimik na gumagalaw sa dilim. Boss, pasok na kami sa perimetro, bulong ng isa sa mga tauhan ni Xavier sa RPs. Confirmed, may 2 tao sa loob. Siguraduhin ninyong walang makakatakas, mariing utos ni Xavier. Huwag kayong magkamali. Isa lang ang layunin natin, iligtas si Libby at dalhin si Jenny sa hustisya. Samantala, sa loob ng gusali, nararamdaman na ni Jenny ang panganib. Hindi siya mapakali habang paikot-ikot si Libby na parang isang bihag na walang kalaban-laban. Ano ba talaga ang plano mo, Jenny? Tanong ni Libby na iiyak. Akala ko ginagawa natin ito para turuan lang sila ng leksyon. Pero ngayon bakit parang gusto mo na akong itapon sa impyerno? Tumahimik ka, sigaw ni Jenny. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan noon. Pinagtabuyan ako ni Divina, itinakwil ang pamilya. Ikaw ang dapat kong gamitin para maghiganti. Ngunit bago pa man makagalaw si Jenny, biglang bumukas ang pintuan ng gusali, buom. May sumabog na granada ng usok sa loob at mabilis na pumasok ang grupo ni Xavier. Freeze! Walang kikilos, sigaw ng isa sa mga operatiba. Jenny Aguilar. Inaaresto ka namin sa kasong serious illegal detention, obstruction of justice, at conspiracy to commit crime, dagdag ni Justin habang inaabutan ng posas si Jenny na halos hindi makakibo sa gulat. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, sigaw ni Jenny habang pilit tumatakas. Ngunit bago pa man siya makalabas, hinarang na siya ni Charlene. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang galit na hindi mapapantayan ng kahit anong salita. Sa lahat ng taong maaaring traidorin mo, bakit ang sarili kong anak? Nagkatinginan ang dalawa. Sandaling naghari ang katahimikan, ngunit bigla na lamang bumagsak si Jenny sa lupa, umiiyak. Ginawa ko lang naman ito dahil gusto kong maramdaman kung paano maging importante kahit minsan lang. Hindi na nagsalita si Charlene. Tumalikod siya habang iniaakyat na ng mga otoridad si Jenny sa patrol car. Pagkalipas ng ilang araw, isang press conference ang itinakda. Si Princess ang nagsalita sa harap ng media. Nagpapasalamat kami sa pakikiisa ng ating mga mamamayan. Sa pagtutulungan, nabunyag natin ang isang kasinungalingang ikinubli ng isang taong tinuring pa naming pamilya. Pero higit sa lahat, salamat kay Charlene, isang inang handang ipaglaban ang katotohanan, kahit pa ang katotohanang iyon ay masakit. Tumayo si Charlene sa tabi niya, kasama si Libby. Sa mga mata ni Libby, kita ang pagsisisi. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ng kanyang ina, tanda ng pagnanais na muling buuin ang nasirang tiwala. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng press con, isang banta ang hindi nila namamalayan.
Hindi pa tapos ang lahat, bulong nito habang pinapaikot-ikot ang isang balisong sa kanyang kamay. Kung akala ninyo si Jenny lang ang kalaban, maghanda kayo. May mas malalim pa kayong kailangang tuklasin. Sa pagkikita nito nga ni Sherline at ito nga ni Princess ay mapapasugod na nga sila kaagad sa bahay nito nga ni Divina, dahil dito nga daw nila matatagpuan nito nga daw si Jenny, at sa pagdating nga nito nga ni Charlene at ito nga ni Princess dito nga. Sa bahay nito nga ni Divina ay dito na nga niyang makikita ito nga si Jenny, at dahil nga din sa galit nito nga ni Sherline dito nga kay Jenny ay napasugod nga ito at agad nga niyang pinagsasasa sa pal ito nga si Jenny, kaya gulat na gulat nga ito. Nang si Jenny sa pananampal na ginawa nito nga ni Charlene at hindi nga makapagsalita ito nga si Jenny hanggang sa dumating na nga dito itong si Divina at ito nga si Princess, at dito na nga mababanggit ito nga ni Charlene dito nga kay Divina na ito nga daw. Kanyang pinsan na ito nga si Jenny ay ito nga daw ang kasabwat nito nga ni Libby dito nga daw sa peking pagdukot sa pakabangan nga natin dito, kung ano nga ba ang mangyayari ngayong makakaharap na nga nito nga ni Princess at ito nga ni Shine. Ito ngang kasabat ito nga ni Libby na ito nga si Jenny. Pagkasambit ng mga salita ni Sherline, biglang sumigaw si Divina, tama na. Tigilan niyo iyan. Hindi tayo hayop para magsapakan sa harap ng katotohanan. Tahimik ang buong sala. Nanginginig si Jenny, hawak pa rin ang pisnging na mula dahil sa mariing sampal. Hindi siya makatingin kay Sherline. Lumapit si Princess at itinapat ang cellphone niya kay Jenny. May ipinapakita siyang video, isang malinaw na footage, kung saan makikitang si Jenny ay nakikipag-usap sa isang lalaking naka-hoodie at pamilyar ang boses si Libby. Napapikit si Jenny. Tumulo ang luha. Hindi ko sinasadya, pinilit lang ako, binantaan niya ako. Pero hindi pa man siya matapos ay biglang may kumatok sa pinto. 3 sunod-sunod, malalakas na katok. Teka lang, sino iyon? Tanong ni Divina. Nang sumilik siya sa bintana, nakita niya ang isang lalaking may itim na sombrero, may kasamang 2 mukhang siga. Princess, yan ang mga lalaki ni Libby, sigaw ni Divina. Agad-agad na isinara ni Princess ang blinds at pinalabas si Jenny papasok sa isang lihim na lagusan sa likod ng bahay, isang daanang tago na ginamit nila noon bilang escape route. Doon ka muna. Hintayin mong tawagin ka namin, utos ni Princess habang isinusumpa sa sarili kung bakit ngayon pa ito nangyayari. Pumasok si Shine mula sa likurang bahagi ng bahay, may dalang maliit na baril at radyo. Ang buong lugar ay sinusuyod na. Posibleng may tracker si Jenny, kailangan nating mag-ingat. Sumilay ang takot sa mga mata ni Sherline. Pati ako ay isinama sa bitad. Hindi pa man natatapos ang tanong ni Sherline, ay narinig nilang sumabog ang isang bagay sa labas, isang paputok na nagsilbing senyales. Dumagundong ang paligid at nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa kalapit na bahay. Papunta na sila rito, sigaw ni Shine. Kailangan nating lumaban o umalis, ngayon din. Habang nagkakagulo, si Divina ay may kinuhang isang ngunit matatag na kahon mula sa ilalim ng kanyang aparador. Binuksan niya ito at inilabas ang isang antigong kwaderno, ang journal ng kanyang kapatid na dating tauhan ni Don Severino, ang lalaking napabalitang nawawala matapos siyang tumestigo sa kaso ng human trafficking na kinasangkutan ng pamilya ni Libby. Hindi lang ito tungkol kay Jenny. May mas malalim pa tayong kailangang tuklasin, ani Divina. Ang mga papel na to. Baka ito ang ebidensyang ikababagsak ng buong sindikato. Dahan-dahang lumapit si Princess sa journal. Kung tama ang hinala mo, hindi lang si Libby ang sangkot dito. Baka pati ang mga taong akala natin ay kakampi natin. Biglang nagring ang telepono ni Shine. Isa itong encrypted na tawag. Shine, ito si Colonel Ramirez. Nakuha namin ang bahagi ng signal galing sa tracker na ikinabit kay Jenny. Posibleng may kasabwat siya sa loob ng bahay ninyo. Mag-ingat kayo. Nanlamig si Princess. Dahan-dahan siyang tumingin kay Sherline. Sherline, may gusto ka bang sabihin? Napailing si Sherline, ngunit tila may kaba sa kanyang mga mata. Hindi ako traitor. Hindi ako kasabwat. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas mahaba, biglang may sumabog na usok mula sa kusina. May naghulog ng smoke grenade. Nagtakbuhan sila, nagtakpan ng mukha. At sa kaguluhan, napansin nilang wala na si Jenny sa lagusan. Tumakas si Jenny, sigaw ni Divina. Ngunit nang suriin nila ang lagusan, may iniwang maliit na papel si Jenny, may sulat kamay na mensahe. Hindi ako ang kalaban nyo.
Pero ang lalaking inaakala niyong patay na siya ang tunay na mastermind. Napalingon si Princess kay Divina. Hindi si Libby lang. May isa pa? At habang tumitigil ang usok at lumalabas sila isa-isa sa madilim na lagusan, doon nila nakita sa dulo ng madilim na hallway, isang lalaking nakatayo, nakasombrero, hawak ang isang lumang pendant na dati pag-aari ni Don Severino. Magandang gabi, mga prinsesa ng matagal ko na kayong hinihintay. Ipagpapatuloy na nito nga ni Charlene ang kanyang pakikipaghiwalay dito nga sa kanyang asawa na ito nga si Raymond, dahil muli nga itong nahuli sa akto ito nga si Raymond at ito nga si Divina, dahil sa kanyang pagsugod sa bahay nito nga Divina ay dito. Na niya napatunayan na wala na ngang patutunguhan ang kanilang relasyon, kaya sinasabi na nga nito nga ni Shandy, dito nga kay Raymond na isa na nga daw dito ang mag-aasikaso ng mga papel, upang makapag-divorce nga daw sila at mawalang bisa. Ito nga daw kanilang kasal. Kaya nga ito nga si Atty. Adrian ay kinakausap niya na dito ito nga si Sherlyn na maghanda nga daw ito dahil malaking laban nga daw ang kanyang kakaharapin. Pero ito nga si Shern ay hindi nga ito magpapatinag, sasabihin niya ni sa kanyang abogado na ito nga si Atty. Adrian na handa nga daw siya dito at sisiguraduhin nga daw niya na magbabayad ito nga si Divina at ito nga daw si Raymond sa kanilang ginawang pagtataksil. So pakakaabangan nga natin dito ang pagdidemanda nito nga ni Charlene. Dito nga kay Raymond at kay Divina. Habang abala si Charlene sa mga papeles ng annulment, isang anonymous na sulat ang dumating sa kanyang opisina. Kulay pula ang sobre at walang nakasulat na pangalan. Nang buksan niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit mo inakala na pagtataksil lang ang ginagawa nila? Kung alam mo lang ang totoong rason, baka hindi ka na makatulog. Napahawak si Charlene sa dibdib. May nakalakip na larawan. Larawan ng isang batang babae na tila hawig kay Raymond, pero mas bata, mas inosente, at may nakasulat sa likod, magtanong ka kay Divina kung sino talaga ang ama. Hindi na siya nakapagsalita. Sumisigaw na ang utak niya, nagtatakbo ang damdamin, humahalo ang galit at takot. Agad niyang tinawagan si Atty. Adrian. Adrian, may kailangan tayong usisain. Hindi lang pala ito simpleng pagtataksil, nanginginig niyang sambit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Atty. Adrian, may halong ka ba sa tinig? May anak si Divina. At mukhang hindi ito basta bata lang. Mukhang may mas malalim pang lihim dito. Hindi pa man nila natatapos ang usapan ay bigla na lang sumabog ang balita sa social media. Isang video ang lumabas, kuhang-kuha si Raymond at Divina sa loob ng isang eksklusibong resort, hindi lang magkasama kundi tila may pinaplano. Nakuhanan silang may hawak na black folder na may logo ng isang kilalang sindikato. Hindi lang pala puso ang tinaksilan pati batas. Biglang nagsulputan ang mga impormasyon, si Divina raw ay may koneksyon sa isang money laundering scheme at ginagamit si Raymond bilang front upang mapatagal ang operasyon. Lalong tumibay ang loob ni Charlene. Hindi lang ito laban ng isang asawa. Laban ito ng isang ina, isang babaeng niloko at isang taong gusto ng hustisya. Samantala, si Raymond ay nasa isang tagong lugar kasama si Divina. Pareho silang kinakabahan. Hindi na tayo ligtas, Divina. Umalis na tayo sa bansa, bulalas ni Raymond. Hindi tayo pwedeng umalis ng basta-basta. Hawak pa natin ang ESD, sagot ni Divina, tinutukoy ang isang maliit na USB stick na naglalaman ng listahan ng mga pangalan at bank accounts ng mga kasabwat nila. Ngunit hindi nila alam, pinapakinggan na sila ng mga otoridad. Nakalusot pala sa kanila si Mang Ruben, ang tagapaglinis sa resort, na isa palang undercover agent. Kinabukasan, pinatawag na ni Atty. Adrian si Charlene upang ipresenta ang mga ebidensya. Sa kanyang harapan, inilahad ang video, larawan at testimonya ng ilang insider. Napuno ng tensyon ang silid habang isa-isa niyang pinapanood ang mga katotohanang unti-unting gumugupo sa puso niya. Ngayon, ikaw ang may hawak ng alas, sabi ni Atty. Adrian. Sa tulong ng media at mga abogadong handang lumaban, sinampa ni Charlene hindi lang ang kasong adultery, kundi pati fraud, money laundering at obstruction of justice laban kay Raymond at Divina. Ang dating simpleng kwento ng pagtataksil ay nauwi sa malawakang krimen. Sa gitna ng lahat, may isang lihim pa ring gumugulo kay Charlene, ang tungkol sa batang babae sa larawan. Kaya't sa isang gabi ng ulan, nagdesisyon siyang puntahan si Divina ng mag-isa.
Walang bodyguard, walang kamera. Sa loob ng isang lumang bahay, hinarap niya si Debina. Sabihin mo sakin, sino ang batang iyon? Tahimik si Debina. Nanginginig ang labi pero hindi makatingin ang diretsyo. Kung hindi mo sasabihin, ako mismo ang magpapasuri ng ihi. Hindi na ako magpapaloko. Dito na napaluha si Debina. Anak siya ni Raymond pero hindi ako ang ina. Ikaw, Charlene. Ikinubli sa'yo ng ospital, may pumalit sa sanggol mo. Pinagplanuhan ito ni na Raymond at ng sindikato. Ginamit nila ang katawan ko para lituhin ka. Bumagsak ang mundo ni Charlene. Ang anak ko buhay. At dito na nagsimula ang bagong laban, hindi na lang ito laban ng isang nilokong asawa, kundi laban ng isang inang ninakawan ng anak, ng katahimikan at ng katotohanan. At dahil sa pagsugod ng nga ni Shal na ito nga ni Princess sa bahay nito nga ni Tina, upang kumprontahin nga ito ng si Jenny, ay mapapasugod na nga rin dito ito ng si Dado. Dahil may nakapagsabi nga dito nga kay Dado na ito nga si Princess ay sumugod nga daw ito sa bahay nito nga ni Divina, dahil iniiwasan nga nito nga ni Dado na magkita nga ang landas ito nga ni Princess at ito nga ni Divina ay hindi na mapipigilan ang mga mangyayari at sa pagdating nga nitong alidado sa bahay nito nga ni Dipina, ay maabutan nga na niya na dito na nagtatalo nga ito nga si Shelina ito nga si Divina tungkol nga sa peking pagdukot dito nga kay Princess. At nung inambaan na nga ng sugod nito nga ni Dipina itong si Princess ay dito na. Nga sasabihin at ipagtatapat nito nga ni Dado ang buong katotohanan na ito nga daw si Princess ang kanyang tunay na anak. Sa pakabangan nga natin dito kung paano nga ba tatanggapin ito nga ni Princess ang buong katotohanan na ito nga si Divina ang tunay na ina. Sa gitna ng tensyon sa sala ni Divina, halos mabingi ang lahat sa sigaw ni Shelina. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, Divina. Ginamit mo ang peking pagkidnap para lang sirain ang imahe ni Princess, sigaw ni Shelina habang nanginginig sa galit. Si Divina ay hindi na tinag. Wala akong ginawang ganon. Kung may gusto kang palabasin, magdala ka ng ebidensya. Ngunit bago pa lumala ang sigalot, bumukas ang pintuan ng biglaan. Pumasok si Dado, habol ang hininga, malamig ang pawis sa noo. Kasunod niya si Alidado, na halatang galing sa pagmamanman. Princess, sigaw ni Dado, hinahanap agad ang dalaga. Nakita niya ito, nanlilisik ang mata, hawak pa ang isang frame na kanina pa hawak-hawak sa kamay habang kino-question si Divina. Dado, anong ginagawa mo rito? Gulat ni Princess. Tila napako ang mga mata ni Dado sa kanya. Lumapit siya, mabigat ang bawat hakbang, at para bang bawat pulso ng kanyang dibdib ay may dalang bigat ng mga taon ng pananahimik. Ako may sasabihin ako sa iyo, Anya, at lumuhod sa harap ng dalaga. Tahimik ang buong bahay. Si Divina ay napaatras. Si Shelina ay nanlaki ang mga mata. Si Jenny, na ngayon ay kararating lang mula sa labas, ay napahawak sa dibdib. Ikaw, Princess, ikaw ang anak ko. Parang biglang nag-freeze ang oras. Ang bawat salita ni Dado ay tila nagsilbing bala ng katotohanan na tumama diretso sa puso ni Princess. Ano, mahina niyang nasambit. Ano ang ibig mong sabihin? Si Dado ay lumingon kay Divina, saka muling nagsalita. Hindi ko na kayang itago pa. Matagal na kitang pinagmamasdan. Yung ugali mo, yung tapang mo, pati boses mo, lahat yan parang tinig ng nanay mo. At ngayon, sigurado na ako. Anak kita. Anak naming dalawa ni Divina. Tahimik, sigaw ni Princess, lumalakas ang kanyang tinig. Huwag niyo akong gawing tanga rito. Bakit ngayon? Bakit ngayon niyo lang sinasabi? Tumulo ang luha ni Divina, ngunit hindi siya lumapit. Anak, may dahilan kami di. Anak, singit ni Shelina. Wala kang karapatang tawaging anak si Princess. Hindi mo siya pinalaki. Hindi mo siya pinrotektahan. Ngunit bago pa man muling magsagutan ang lahat, may biglang malakas na putok ng baril mula sa labas. Blag! Nagtumbahan ang mga baso mula sa lamesa. Napasigaw si Jenny. Si Alidado agad humawak sa baril at lumingon sa labas ng bintana. May tao sa labas, sigaw niya. Ako na ang bahala rito, bulalas ni Dado habang inakay si Princess palayo sa pintuan. Ngunit bago pa siya makalapit sa hagdan, bumukas ang pintuan at may pumasok na armadong lalaki, nakasuot ng itim na balaklava. Lahat sa sahig, sigaw nito. Lumikha ng kaguluhan.
Si Shelina ay itinulak si Jenny sa likod ng sofa habang si Divina ay napasigaw, "Anong kailangan nyo?" Ngunit tila may iisang layunin ang lalaki, lumapit siya kay Princess. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, pumutok ang isa pang bala. Tumumba ang lalaki. Si Alidado ang nakatama, mabilis na nakarecover at nagpaputok ng baril. Humahangos pa rin ang hininga ng lahat. Ngunit ang mas nakakagulat, nasa bulsa ng lalaking na baril ang isang at isang cellphone na may video. Kinuha iyon ni Dado. Pagbukas ng cellphone, lumabas ang isang video, isang kuha mula sa loob ng isang madilim na silid. Naroon si Divina at may kausap sa telepono. Siguraduhin mong palabasin na parang si Princess ang may kasalanan. Kailangan siyang mawala sa eksena. Hindi pwedeng malaman ng tao ang totoo, wika ng boses ni Divina. Bumagsak sa pagkakaupo si Princess. Nangangatog ang kamay. Si Divina hindi makapagsalita. "Ikaw pinlano mo lahat pati pagkidnap?" garalgal na tanong ni Princess. "Anak, hindi mo naiintindihan." "Huwag akong tawaging anak," sigaw niya. Nagkasagutan ng tingin sina Dado at Shelina. At sa loob ng ilang segundo, naging malinaw sa lahat ang dalawang bagay. Una, si Princess ang tunay na anak ni Divina. Pangalawa, si Divina rin ang dahilan kung bakit siya nawala. Kinabukasan, isang press conference ang isinagawa. Lumantad si Princess, kasama sina Dado at Shelina. "Ako si Princess, at ako ang tunay na anak ni Divina Evangelista," panimula niya. Ngunit ang pagiging ina ay hindi lang sa dugo. Nasa puso, sa proteksyon, sa pagmamahal. Umugong ang bulong-bulungan sa media. Pero isang sagot mula kay Princess ang umalingaw-ngaw. "Hindi ako bibitiw hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang ginawa sa akin. Hindi ako prinsesa ng kasinungalingan, ako ang prinsesa ng katotohanan ng city." At sa bawat sulok ng lungsod, may mga matang patuloy na nagmamasid. Hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng mga anino, may mga taong handang gawin ang lahat upang manahimik muli ang katotohanan. Ngunit hindi na ito ang dating princess. Ngayon, isa na siyang panganib sa mga lihim na gustong manahimik sa dilim.